Welcome back to my channel, this is Sir Paya. So, continue tayo sa ginawa natin, Barangay Management Information System. Ayan, so meron tayo ditong babaguhin. So, siguro itong record count. So, lagyan lang natin dito yung total population. Total family members, total household, and then, ano pa ba meron dito? Yung, siguro ilagay na rin natin yung gender dito, yung male at saka female, tapos yung registered voter. Okay. So, babaguhin natin to. Ayan. Tapos ito, lagay lang naman natin dyan. Add tayo ng tab control. So, hindi ako gumamit ng itong default lang na tab control kasi nagandahan kasi ako ng ito kaysa yung mga Metro framework na tab control. So, ito lang siguro yung master list. Lagyan natin siya ng resident list. Tapos, itong isa is siguro lagay natin dito, household. Okay, so kung meron pa tayong maisipan na idagdag dyan, so idagdag na lang natin. So, sa ngayon, ito lang muna, no, yung gagamitin natin. Hindi dito. I think hindi ito. Mali yata to. Lock natin to. Dito sa ating residence list. Ayan, so dito. Adjust natin ng konti. Ayan, lagay natin siya dyan. Then siguro, mag-add rin ako sa pag-search ng record siguro para mas madali, no. Lagay natin dyan. Tapos ito is itak na lang natin. Ito rin, lock natin. Okay, ayan. Adjust lang natin ng konti para hindi masyado malaki. Tapos, copy natin siya. Okay. So, siguro ito, tanggalin muna natin yan. Lagay natin dyan. Ito rin lagay natin dito. Tapos ito lagay natin dito. Then lagay natin dito. Total population. Ayan. And then, add natin to. So, siguro ito na lang yung gagamitin natin. LBL count. Tanggalin lang natin to. Ayan. Lagay natin dito LBL count. So, since tinanggal natin yung isa, pinalitan natin. So, baguhin rin natin ito. Yung sa count natin. Oo, pwede rin ito. Ito na lang. Tapos ilagay natin dito. Ayan, and then, ayan, semicolon. So, para i-count na yung population. Okay, so change lang natin siguro ng yung kulay, no?
para mas maganda. Hanap tayo ng ibang kulay. Ito. Flat color. Tapos ito, palitan natin to ng total registered voters. Ayan. Hanap tayo ng iba. Ito, pwede ito. So, palit natin dyan. Ayan, tapos so siguro ito na lang. Ayan. Okay, so name natin to ng voters, meron na. So, check natin ito. Lagay natin dito. LBL voters. Tapos sa record count, so titingnan natin dito yung ating sa residence, no? Kung anong meron. Anong condition na meron dito sa voters. Disability status peak. Voters. Ayan, voters. So, ayan. Where voters like yes. Okay, so try natin na-execute yung program. Ayan, so registered voters isa. Ayan. So, total household, total members, family members. So, I think family members. Palitan natin. Not members. Total family members. Ayan. So, pwede pa tayong mag-add dito. Actually, pwede pa natin itong lagyan pa ng isa pa. Tapos ito, total female. Ito is total male. Ayan. Tapos, siguro na lang. LBL, female, tapos LBL, male. Then, check natin dito yung ating gender, no? Gender nakalagay. So, copy lang natin to. Kasi meron tayong ginawang method na count record. Ayan, ito. Yung previous nating tutorial, ginawa natin siya. So, yung purpose lang talaga niya is i-count lang niya kung anong record, yung record niya. So, magdepende sa statement ng ating or sa query ng ating SQL. Tapos ito is gender. Gawin natin siyang female. Then this is LBL female. Then copy natin to. Tapos yung isa is gawin nating LBL male. Tapos ito male. So ayan, isa-isa na, isa-isa. Isang babae, isang lalaki. So once na mag-update tayo, example nag-update tayo na, gawin natin siyang voters. Yes natin. Yes, present number. So sampulan lang natin ang present number. Update natin.
Okay, so yung registered voter is, ayan, nababago. Okay, so pag hindi naman siya voter, example, pag ino natin to, update, ayan. So, dapat rin dito, no, pag once na mag-no tayo, example ito, pag ino natin, so dapat is ma-erase ito. Okay? Dito pala. Voters, ayan. Okay, tapos pag no, so yung ating txt uh, precinct that i-clear na lang natin. Okay, ayan siya. So, yung kulay niya, siguro baguhin natin. Ito siguro pag pag yung gender niya is babae. So, gawin natin tong pula. Tapos pag lalaki, gawin natin blue. Ah, siguro. Ayan. I think meron tayong ditong search. Check lang natin sa ating maintenance if meron na ba. Wala pa. So, at tayo ng search, no? Ayan. So, gagamitin natin dito is yung ating Metro text box kasi pwede natin siyang malagyan ng icon para mas maganda siya. Yung for color niya is gawin natin siyang ayan. And then, so hindi siya nagbago once na pinalitin natin yung for color kasi yung dito sa ating use custom for colors naka-false. So, gawin natin true para ayan. So, nagla-light na siya. Tapos, tanggalin natin to. Tapos, yung kanyang watermark, lagyan natin siya ng search. Ayan. So, pwede natin siya ilagay dyan. Ayan. So, character keying. By default, naka-normal. So, gusto ko naka-upper lang siya. Naka-all cap. Tapos, dito sa kanyang anchor. So, palitan natin. I-right natin. Right top align. Okay. Tapos, add tayo ng icon. Add tayo ng icon. So, meron ako dito sa mga downloads, no? Hanap lang tayo ng search. Hindi. Pangit. Search 2. Hindi rin. Search 3. Hindi. So, siguro ito. Ayan. So, hindi siya nakita dito, no? Kasi hindi pa siya display icon, naka-false pa kasi. So, i-true natin. Ayan. Meron tayo, no? Then, change natin yung name ng txt. Search. Okay, so ayan siya. And so, yung gawin natin dito is, punta tayo dito kay text change. And then, tawagin lang natin si load records. And sa load records natin, so mag-where na lang tayo dito. Like IDs, hindi yan. Dito sa ating record. Ayan. Where lname, like txt search that text or if name like txt search that text. Tapos lagyan natin siya dito ng para i-search niya. So
lahat ng character or word na meron sa last name at sa first name na sinearch natin is i-retrieve niya or i-display niya. So, try natin. Ayan. So, kahit dito mag-search tayo, no? Ang nakita natin is total population pa rin. For example, search tayo ng Rizari. So, ayan. Ito lang yung record na makikita natin. Isang record lang. Okay. So, nawala yung ano natin, no? Okay. Yung header natin is nawala siya. Kasi nandito eh. Una kasi ito na-add natin kaysa ano. So, kailangan natin siyang ilagay sa panel. Ito. So, inan lang natin. Inan muna natin. Tapos, ayan. Lagay natin dito. Then, lagay rin natin to sa loob. Tapos, i-dock natin sila. Fill natin. Ayan. Para makikita natin yung ano, yung kanyang header. Ayan na siya. So, example search tayo ng Rizari. So, kita Rizari. Ayan. Okay, tapos sa taas meron tayo ditong mga total male, female, and then registered voters, total household, total family members, and then total population. Ayan. So kung gusto natin lagyan na rin natin yung yung ano natin, yung household natin. Na makita dito is naka-filter lang siya. Na makita natin is yung lang ano lang natin, yung tawag dito. Head of the family lang. Okay, so copy na lang natin to. Copy na lang natin to, ito. Saka ito. Copy natin. Then lagay natin dito. Ayan siya. Tapos dito is head of the family lang makikita natin. Okay? So F7 tayo. Tapos sa load records, copy natin to. So gawin natin siyang load records load or head na lang. Tapos this is 2. 2 index 2. So ito is tanggalin natin to, no? Kasi nandito na siya sa ano, nandito na siya sa sa load records. Ito na lang. Palitan natin to ng 2 tapos ng 2. And then dito txt search. So siguro ito is gawin natin txt search 1. Ayan. Okay. Pabalik tayo. Search 1. Where? So, nag-search tayo dito, no? Nag-search tayo. Ayan. So, ilagay natin siya para mag-group natin. Tapos, end tayo. And, category. I think category siya. Check natin. Category, ayan. Category is equal to head of the family. And category, like, ayan. So, ayan. And then, of course, dito sa ating, dito sa ating pinaka-main form, so tatawagin rin niya yung ating load head. Okay? Tapos dito sa ating search 1, punta tayo dito sa kanyang event na text change. Dito pala. Event na text change.
Tapos tawagin lang natin yung load heads. Okay? So, ayan, meron na. So, naka-filter na yung isang record na makikita lang natin dyan is yung head of the family lang. Like for example, ito siya. Tapos, ayan, ito lang makita natin. And then ito is hindi natin, tanggalin natin yung edit at saka delete. So, palitan natin siya ng view. So, once na-view natin, yung makikita lang natin is yung kanyang mga members no, sa household. Okay? Okay, so then lagyan pa natin 'to ng ano, ng print na dapat printable 'to sila, ito rin. So, tanggalin muna natin 'no. Siguro ito is tatanggalin natin tapos ito palitan lang natin siya ng BTN. Ito na lang, BTN tapos view. Okay, so since wala tayong view, so pwede tayong create ng ating button, no? Kasi gagawa natin ng button. Kasi yung button dito is yung edit. So, yung edit natin. So, palitan natin. Flat icons. So, flat icons. Tapos, meron tayo dito. Ito. Kasi meron siyang rectangle dito. And then, pwede natin malagyan. Ayan. So, sobrang lag sa pag-record ko. Wala. So, siguro ano na lang. Gawa na lang natin ng ito na lang yung gagamitin ko. Yung ating may mga button na kasi ako dito eh. Nag-crash yung ano. Ano tayo ng button. O kahit open na lang, open button. Ito na lang siguro open. So once na open natin, open or view. So pwede na yan. Once na open natin, makikita natin dito. Gawa tayo ng isang form. So this is FRM view household. Okay, so ayan. And then tanggalin natin yan. So center lang natin. Tapos ito is naka-fix angle. Tapos yung font palitan natin. Then control box. So tingnan natin yung iba. Siguro ito. Copy lang natin to. Tapos kukunin na lang natin yung size niya. Kung anong size niya dito. Dito sa kanyang household form. Tapos ito na lang yung gagamitin nating size. And then ang makikita lang natin dito is yung kung sino yung head of the family. Ito yung household. Household. Ayan ito. So siguro, ayan. Copy lang natin to. Lagay natin dito. Okay. Hindi na siguro. Tanggalin lang natin yung record count. Tapos ito is palitan natin siya. Ganyan. Tapos dito, yung makikita natin is
Head of the family. Tapos, label na rin yung gagamitin natin. Tapos, lakihan lang natin. Tapos, yung background niya is, ano, so, siguro, lagyan lang siguro natin ng ibang kulay yung background. Tulad nito. Or, pagpangit pa siguro. Sobrang light. Hanap tayo. Ito na lang. Tapos, yung font natin is palitan natin. Lakihan natin siya. Example, gawin natin 20. Ayan. Tapos, LBL name na lang ilagay natin. LBL name. Okay, so head the family. Makikita natin siya. Tapos yung household number. Tapos ito, palitan natin to ng household. Household number. And then, yan, so temporary lang muna siya. At is household. House number na lang lagay natin. Tapos palitan natin yung kulay. Gawa natin siyang ano. So, crimson na lang. Tapos yung font natin is, so siguro i-bold natin siya para ma-emphasize ng konti. Ayan. Tapos ito sila is gawin natin silang, kasi naka sa kanyang modifier is naka-private. So gawin nating public. Kasi ipapasa natin yung record niya natin dito, papunta dito sa papunta dito. Tapos ito is list of members. Ayan. So sa list of members natin is itong ating list view na. So ano na lang siguro yung, so hindi na household, name na lang at saka yung address. Tapos ito tanggalin na lang natin. Ayan, yung name at saka yung address. Or, ayan, so tama na yan. Name at saka address na lang siguro. Or kahit name na lang, tingnan natin kung anong pwedeng ma-display natin na data. Kahit yun na lang siguro, no? Ito na lang siguro. Okay? Tapos, dito tayo sa resident list. Tapos, yung name na ginawa natin dito is BTN view. Double click lang natin to. Yan, tapos trend catch, exception EX, then send that close. Or kahit hindi send that close, no? Or tanggalin lang siguro natin to. Okay lang naman pag wala kasi hindi naman tayo hindi naman tayo mag-access ng table. So, string, call name as, not as, data grid view 2. Ayan, so sakay to kasi tayo eh. Tapos columns,
and then a dot column index dot name. Tapos condition tayo dito. If call name is equal to btn view. So yung ginamit natin na name kanina, btn view. So pag equal siya, then retrieve niya. So tatawagin lang natin yung ating ifrm view household, tapos yung ifrm view household. Then lagyan natin siya ng this dito. So ayan, so nag-produce siya ng error kasi hindi natin siya na ano, F7. Kala ko naputol ko yung ano, putol ko yung recording ko. Hindi pala. Ayan, so lagay natin dito. So galing siya kay ifrm resident list. Ifrm resident list. Ayan, tapos declare tayo dito ng ifrm resident list. Ayan. Tapos this.if. Okay, so since meron ano, okay, ayan. If that, tapos display natin kay txt house number dot text. So check natin kung anong column yung household number natin. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, wala tayong household number, no? Ano lang siguro, so pwede natin kukunin na lang yung ID niya. Tapos, ayun, ID na lang, kukunin natin yung ID. So, kailangan natin mag-try and catch dito. Try, tapos catch, exception. Send that close, and then message box, box.show, and then ax.message, message box, button.okay, message box icon, that warning. So, kulang tayo dito ng, I think meron tayo sa var dot title. Ayan, tama. Okay, so, and then declare tayo dito ng ano. So, kailangan pala tayong mag-declare dito. Tapos, string id as, ano, data grid view 2 dot rows. So, yung row natin is a dot row index. Tapos, yung cell natin is index 0 dot value dot string. So, since meron na, so, ayan. So, siguro lagay natin dito sa ano, sa loob. Okay, ayan. Siguro hindi dyan. Dito. Tapos, cm, yung SQL command. Select, yung kukunin lang natin dito is yung household number lang at saka yung name. So, household number, yung ginamit natin dito is house. Okay, so lagyan lang natin siya dito ng house. Yan, tapos yung ano niya, yung name niya. So, kukunin lang natin yung name as full name. And name, tapos if name, m name.
as full name. Tapos from TBL, kung anong name ng table natin. So, table residence. Yan. And then, where tayo? Where ID is equal to ID. So, si ID kasi yung kinuha natin. And then, same that parameters that add with value at ID. At ID, tapos kama natin yung ating dineclare na ID. And then, while dr, so execute niya, and then dr.close. Okay, tapos if that lbl house number text, so yung kukunin natin dito is yung ating house. Ayan, string. Tapos yung ating lbl name, so l name yung nilagay ko, text, dr, tapos yung ating full name. String. And then dito is show dialog. Okay, so ayan. So check natin if meron ba siyang i-retrieve na data para makita natin kung sino yung household members, no? For example ito, tapos pag i-open natin, okay, so yung DR is naka-close. Wala palang DR. Sorry. So meron dapat itong DR cm.execute reader. Ayan. So household view natin. So ayan, meron ng household number tapos yung name ng or head of the family. And then, dapat makikita natin dito yung kanyang members. So yan. Punta tayo dito sa sa view household. Tapos pa-display na lang natin dito, public. So public natin kasi tatawagin siya yung method natin dito sa ating resident list. Public void load records. So ayan. So try catch exception x send that close wala pala tayong dito, no, using system.data.sql client and then public SQL connection cn SQL command cm SQL data reader dr, tapos tawagin natin yung connection natin cn new SQL connection, tapos yung ating db string dot connection. Ayan, so meron na. Tapos cn.close, then message box dot show yung title natin, dot title, message box button okay, message box icon dot warning. Warning. Ayan. Ayan. Tapos dito is data grid view 1 dot rows dot clear. Then cn dot open, close ang connection.
Tapos CM, new SQL command. Select asterisk from TBL. TBL residence. Where. So, i-where natin siya, no? So, mag-where tayo dito. Where yung house niya is equal warehouse like and so dapat mag-and tayo para hindi kasi pag hindi tayo mag-and so naka-where lang tayo sa house ma-display pati itong head of the family. So kailangan natin siyang mag-and where category is equal to member and category like or equal to member and then active connection natin CN tapos dr cm.execute trader. Okay, tapos ayan. While, so pwedeng ano na lang siguro, pwedeng pa-display na lang natin is yung sample yung kanina. Dito tayo sa ating residence. I think ito. Dito ba yan? Ayan, so ito na lang siguro yung gagamitin natin, no? Ayan. Ayan. Siya na lang yung gagamitin ko dito. Ayan, ano? Ayan. Select last name as full name. Tapos yung house. So kahit walang house, yung gagamitin lang natin dito. Kung titingnan natin yung name tapos yung address. So address na lang. Address at saka yung kanyang ID. So check muna natin dito yung column ng address natin kung anong nakalagay. Address, address, address. Ayan, address. Okay, so gawin natin dito is ID tapos address, comma. And to tanggalin natin to. Okay, so while dr dot, ayan, so basahin niya. Ayan, tapos of course, si dr is, kailangan natin siyang i-close. Asan ba yun? Ayan. Okay, tapos di tag grade view 1. Tag grade view 1 dot rows dot add. So, yung add natin is yung dr natin. Dr ID dot string. Then dr yung kanyang full name dot string. Then dr tapos yung kanyang address dot string. Ayan. Tapos ito siya, si load record is kailangan natin tawagin dito. So, ito natin siya tawagin. If that load records. Ayan, so meron na. Then check natin. So, tapos household. Pag check natin to, ayan, makikita pati yung kanyang, yung kanyang tawag dito. Members, no? Sa household. Okay. So, pwede rin, lagyan nyo ng birthday. Example, may mga birthday naman dito, no? Saan ba yun? Birth date. So, pwede rin birth date. Lagay nyo. So, lagyan natin ng birth date. Tapos, alsi lang natin. Ayan. 7 tayo. Tapos, check natin dito. Yung ginamit natin is bdate. So, kama lang natin dito. And then, bdate. Tapos, dagdag tayo ng isa dito. tr bdate. Dot string. Tama. Okay, so ayan. Meron na. Tapos, yung ating data grid view 1 dot clear selection.
So, run natin yung program. Ayan, tapos pag-click natin to. So, ayan, lumabas na siya. Okay. So, I hope meron kayong natutunan no, sa ating ginawang Barangay Management Information System. So, medyo mataas-taas pa to kasi mayroon pang yung sa payment, sa document, isama na rin natin yung vaccination record. Lahat ng mga fully vaccinated is makita na sa barangay. Okay, so ingat kayo palagi. Happy coding everyone. Thank you.